Magandang umaga sa inyong lahat, mga mahal kong kapatid sa pananampalataya. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos na muli tayong nagkita-kita ngayong araw na ito. Sa ganitong napakagandang pagkakataon na tayo ay magsama-sama sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo upang magbukas ng ating mga puso, upang magbukas ng ating mga isipan at upang magbukas ng ating mga kaluluwa sa Kanyang walang hanggang pag-ibig at biyaya. Ang bawat umaga na binibigay sa atin ng ating makapangyarihang Diyos ay isang bagong pagkakataon, isang sariwang simula, isang malinis na pahina kung saan tayo ay maaaring magsulat ng mga bagong kwento ng pananampalataya, ng pag-asa at ng tagumpay sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Hindi ko lubos maisip kung paano tayo ay maaaring magsimula ng araw na hindi natin kinakausap ang ating Ama sa Langit, sapagkat Siya ang pinagmumulan ng ating lakas, Siya ang ating sandigan sa bawat pagsubok, at Siya ang ating ilaw sa gitna ng kadiliman ng mundo. Ako ay taos-pusong nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo na nandito ngayong umaga, sa mga nanunood at nakikinig, sa mga nakikibahagi sa ating kolektibong panalangin, sapagkat ang inyong presensya rito ay patunay ng inyong pagnanais na mas lalo pang lumapit sa Diyos, na mas maging malapit sa Kanya at na maranasan ang Kanyang presensya sa mas malalim na paraan. Alam ko na marami sa atin ay gumising ngayong umaga na may mga bigat sa puso, may mga alalahanin sa isipan, may mga problema na kinakaharap at may mga hamon na kailangang lampasan. Ngunit nandito tayo ngayon upang ibigay ang lahat ng ito sa ating makapangyarihang Diyos na Siyang may kakayahang gawing magaan ang lahat ng ating mga pasanin. Salamat sa Diyos na kahit sa gitna ng ating mga kahinaan, kahit sa gitna ng ating mga pagkukulang, at kahit sa gitna ng ating mga pagkakasala, Siya ay patuloy na bukas ang Kanyang mga bisig upang tanggapin tayo, upang yakapin tayo, at upang bigyan tayo ng bagong lakas at bagong pag-asa. Ang tema natin ngayong umaga ay tungkol sa pagkonekta sa presensya ng Diyos, sapagkat ito ang pinakamahalaga sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Walang mas mahalaga pa kaysa sa ating relasyon sa ating lumikha. Walang mas importante pa kaysa sa ating koneksyon sa Kanya. At walang mas maaasahan pa natin kundi ang Kanyang presensya na sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Marami sa atin ay nabubuhay araw-araw na parang mga robot. Ginagawa ang ating mga gawain, tinutupad ang ating mga responsibilidad, ngunit ang ating mga puso ay malayo sa Diyos. Marami sa atin ay abala sa mga bagay ng mundo, sa ating mga trabaho, sa ating mga negosyo, sa ating mga pangarap at ambisyon. Ngunit nakakalimutan natin ang pinakaimportanteng bagay na kailangan natin araw-araw, at iyon ay ang presensya ng Diyos. Ngunit ngayong umaga, ako ay naniniwala na tayo ay magkakaroon ng pagbabago, na tayo ay magkakaroon ng transformasyon, at na tayo ay magkakaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng pagiging konektado sa ating Panginoon. Ang ating bersikulo ngayong umaga ay mula sa awit 16:11, kung saan sinasabi, "Ipinakikilala mo sa akin ang landas ng buhay, kapupulutan ng lubos na kagalakan ang iyong harapan, at ang walang hanggang kaligayahan ay nasa iyong kanan." Napakaganda ng talata na ito, mga kapatid, sapagkat ito ay nagsasalita tungkol sa landas ng buhay na ipinakikita sa atin ng Diyos. Hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay, hindi tayo naglalakad sa dilim, at hindi tayo nawawala sa ating daan, sapagkat ang Diyos mismo ang nagpapakita sa atin ng daan na dapat nating tahakin. At hindi lamang iyon, sinasabi rin ng talata na ang kapupulutan ng lubos na kagalakan ay nasa Kanyang harapan.
Ibig sabihin kapag tayo ay nasa presensya ng Diyos, kapag tayo ay konektado sa Kanya, kapag tayo ay namumuhay sa ilalim ng Kanyang presensya, tayo ay pupuno ng kagalakan, tayo ay pupuno ng kaligayahan, at tayo ay pupuno ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ang walang hanggang kaligayahan ay nasa Kanyang kanan. Ibig sabihin, ito ay permanente, ito ay pangmatagalan, at ito ay hindi mawawala kahit ano pang mangyari sa ating buhay. Kaya ngayong umaga, hinihikayat ko kayong lahat na sumama sa akin sa panalangin ito. Nabuksan ninyo ang inyong mga puso ng husto. Nabitawan ninyo ang lahat ng mga alalahanin at problema kahit pansamantala, at na mag-focus tayo sa presensya ng ating Diyos. Kausapin natin siya ng taimtim, sambahin natin siya ng buong katapatan at hilingin natin ang kanyang gabay at proteksyon sa buong araw na ito. Hindi lamang para sa sarili natin, kundi para rin sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kasamahan sa trabaho at sa lahat ng mga taong mahal natin. Ngayong umaga, tayo ay magtayo ng altar ng panalangin, tayo ay magbubukas ng tarangkahan ng langit, at tayo ay tatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo upang siya ay bumaba at mamahala sa ating mga buhay. Ako ay umaasa na kayo ay handa na kayo ay bukas na, at na kayo ay handang tanggapin ang lahat ng biyayang nakalaan para sa inyo ngayong araw na ito. Ngayon ay tayo nang magsimula sa ating panalangin. At habang ako ay nangungunang manalangin, nais ko na kayo rin ay makibahagi sa puso at isipan na inyong isaisip ang bawat salitang aking binabanggit, at na kayo ay maging bahagi ng kolektibong awit ng pasasalamat at pagsamba sa ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, ikaw na lumikha ng langit at lupa, ikaw na may hawak ng buong sansinukob, ikaw na siyang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas, ang ating bato at ang ating kanlungan. Kami po ay lumalapit sa iyo ngayong umaga na may pusong puno ng pasasalamat, na may mga isipang nakatuon sa iyong kaluwalhatian, at na may mga kaluluwa ang uhaw sa iyong presensya. Aming Panginoon, hindi po kami karapat-dapat na tumayo sa iyong harapan. Hindi po kami karapat-dapat na tawagin ang iyong pangalan, at hindi po kami karapat-dapat na humingi ng iyong tulong. Ngunit dahil sa iyong walang hanggang awa, dahil sa iyong walang kapantay na pag-ibig, at dahil sa sakripisyo ng iyong bugtong na anak na si Jesus, kami po ay may lakas ng loob na lumapit sa iyo ngayong umaga. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ay hindi kailanman tumatalikod sa mga nangungulila. Ikaw ay hindi kailanman nagsasara ng pintuan sa mga nangangailangan, at ikaw ay laging handa na makinig sa mga panalangin ng iyong mga anak. Ngayong umaga po, aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo ng buong puso dahil sa pagkakataong muling makita ang liwanag ng araw. Marami po sa ating mga kapatid ang hindi na nagising ngayong umaga. Marami po ang hindi na nakaranas ng bagong pagkakataon na ito. Ngunit kami po ay pinagkalooban mo ng buhay, pinagkalooban mo ng hininga, at pinagkalooban mo ng lakas upang bumangon mula sa aming mga higaan. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang bawat umaga na iyong ibinibigay ay isang regalo, isang biyaya na hindi namin dapat basta-basta ituring na karaniwan. Salamat po sa lahat ng biyayang aming natanggap kahapon, sa lahat ng proteksyon na iyong ibinigay sa amin, at sa lahat ng pagkakataong kami ay iyong ginabayan sa tamang landas. Salamat po sa mga pagsubok na aming nalagpasan, sapagkat sa pamamagitan ng mga ito, kami ay lumakas ang aming pananampalataya sa iyo. Aming mahal na Panginoon, ngayong umaga ay kami ay kinikilala ang iyong presensya sa aming mga buhay. Narito ka po sa aming mga tahanan, narito ka po sa aming mga puso, at narito ka po sa piling ng bawat isa sa aming mga nanalangin ngayong umaga. Walang lugar na hindi mo naaabot, walang sulok na hindi mo nakikita, at walang puso na hindi mo nababasa.
Kami po ay nanalangin na lalo pa naming maramdaman ang iyong presensya ngayong araw, na lalo pa naming makita ang iyong mga gawa sa aming mga buhay, at na lalo pa kaming maging sensitibo sa iyong mga bulong at mga tawag. Hayaan mo po, Panginoon, na ang presensya mo ay maging totoo para sa amin, hindi lamang isang konsepto o ideya, kundi isang tunay na realidad na aming nararanasan araw-araw. Gusto po naming mamuhay sa ilalim ng iyong presensya. Gusto po naming maglakad kasama mo. At gusto po naming marinig ang iyong tinig sa bawat desisyon na aming gagawin. Ngayong umaga, aming Panginoon, aming dadalhin sa iyo ang paksang napakahalaga tungkol sa pagkonekta sa iyong presensya. Aming Diyos, kami ay nakakaalam na sa mundong ito na puno ng ingay, puno ng kaguluhan, at puno ng mga distraksyon. Napakadali naming makalimutan kung ano talaga ang mahalaga. Napakadali naming mapuno ng mga alalahanin tungkol sa trabaho, sa pera, sa mga problema sa pamilya at sa iba't ibang bagay na sumisira sa aming focus. Ngunit ngayong umaga, aming Panginoon, kami ay nangangako sa iyo na aming uunahin ang aming relasyon sa iyo, na aming uunahin ang pagiging konektado sa iyong presensya, at na aming uunahin ang pagsamba at paggalang sa iyo sa lahat ng bagay. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging tapat sa pangakong ito, na huwag kaming magpapataob sa mga tukso ng mundo at na huwag kaming maligaw mula sa iyong daan. Gaya ng sabi sa awit 16:11, ipinakikilala mo sa amin ang landas ng buhay. Panginoon, kami po ay nangangailangan ng iyong gabay, sapagkat sa sarili naming lakas, kami ay siguradong maligaw. Sa sarili naming karunungan, kami ay siguradong magkakamali. At sa sarili naming kakayahan, kami ay siguradong mabibigo. Ngunit sa iyo, Panginoon, kami ay may seguridad, kami ay may direksyon, at kami ay may layunin. Ipakita mo po sa amin ang landas na dapat naming tahakin ngayong araw. Ipakita mo po sa amin ang mga desisyon na dapat naming gawin, at ipakita mo po sa amin ang mga taong dapat naming tulungan at paglingkuran. Nawa po ay ang bawat hakbang na aming gagawin ngayong araw ay nasa kalooban mo. Ang bawat salitang aming sasabihin ay nakakaluwalhati sa iyo, at ang bawat gawa na aming gagawin ay sumasalamin sa iyong pag-ibig at kabutihan. Panginoon, ang talata ay nagsasabi rin na ang kapupulutan ng lubos na kagalakan ay nasa iyong harapan. Aming Diyos, kami ay naghahanap ng kagalakan sa mga maling lugar. Kami ay naghahanap ng kaligayahan sa mga material na bagay, sa pera, sa katanyagan, sa tagumpay sa trabaho at sa iba't ibang bagay na panandalian lamang. Ngunit ngayong umaga, aming Panginoon, nais mo kaming turuan na ang tunay na kagalakan ay matatagpuan lamang sa iyong presensya. Kapag kami ay nasa iyong harapan, kapag kami ay sumasamba sa iyo, kapag kami ay kumakanta ng mga papuri sa iyo, at kapag kami ay nananalangin sa iyo, doon kami nakakakita ng kagalakan na hindi maipapaliwanag, ng kapayapaan na higit sa lahat ng pag-unawa, at ng pag-asa na hindi kailanman nawawala. Tulungan mo po kami, Panginoon, na laging hanapin ang kagalakan sa iyo, na laging maghanap ng aming kasiyahan sa iyong presensya, at na laging magpursigi na manatili sa iyong piling. Aming mahal na Diyos, kami rin po ay nakakaalam na ang walang hanggang kaligayahan ay nasa iyong kanan. Ito po ay hindi panandalian, hindi ito isang emosyon na pabago-bago, at hindi ito isang pakiramdam na nawawala kapag may problema. Ito po ay isang malalim na kaligayahan, isang permanenteng estado ng kagalakan na nagmumula sa katiyakan na kami ay sa iyo, na kami ay anak mo, at na kami ay mayroon ng lugar sa walang hanggang buhay kasama mo. Salamat po, Panginoon, sa pangakong ito. Salamat po sa katiyakang ito. At salamat po sa pag-asang ito na kahit ano pang mangyari sa aming mga buhay dito sa lupa, kami ay may siguradong kinabukasan kasama ka. Ngayong umaga, aming Panginoon, kami ay humihingi ng awa at ng pagpapatawad.
Kami po ay mga makasalanan, kami po ay mga hindi perpekto, at kami po ay may mga pagkukulang at mga kahinaan. Maraming beses na kami ay naging mapagmataas, maraming beses na kami ay naging makasarili, at maraming beses na kami ay nanindigan sa aming sariling lakas at nakaligtaang tumawag sa iyo. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasalanan, sa lahat ng aming mga pagkakamali, at sa lahat ng mga pagkakataong kami ay lumayo sa iyo. Hugasan mo po ang aming mga puso, linisin mo po ang aming mga konsensya, at palitan mo po ang aming mga makamundong hangarin ng mga hangaring nakatuon sa iyo at sa iyong kaharian. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging mga taong karapat-dapat na tawagin bilang iyong mga anak, na maging mga taong sumasalamin sa iyong karakter at katangian, at na maging mga taong handang maglingkod at magsakripisyo para sa kapakanan ng iba. Panginoon, kami rin po ay kinikilala na kami ay mahina, na kami ay nangangailangan ng iyong tulong, at na kami ay hindi makakagawa ng kahit ano kung wala ka. Sa Juan 15, sinabi ni Jesus, "Ako ang ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay namumunga ng marami, sapagkat bukod sa akin ay wala kayong magagawa." Panginoon aming Diyos, kami po ay nais na manatili sa iyo. Nais po naming maging mga sangay na konektado sa iyo bilang ubas. At nais po naming mamunga ng maraming bunga para sa iyong kaluwalhatian. Ngunit alam po namin na ito ay imposible kung kami ay hindi konektado sa iyo, kung kami ay hindi nananalangin, kung kami ay hindi sumasamba, at kung kami ay hindi nag-aaral ng iyong salita. Kaya ngayong umaga, Panginoon, kami ay nangangakong mas maglalaan ng oras para sa iyo, mas magiging masigasig sa aming panalangin at pagsamba, at mas magiging tapat sa pagsunod sa iyong mga utos at mga pangaral. Aming Panginoon, kami rin po ay nag-aalala tungkol sa aming mga pamilya ngayong umaga. Alam mo po, Diyos, ang bawat isa sa aming mga pamilya. Alam mo po ang aming mga asawa, ang aming mga anak, ang aming mga magulang, ang aming mga kapatid, at ang lahat ng aming mga mahal sa buhay. Kami po ay nanalangin para sa kanilang kaligtasan, para sa kanilang kalusugan, para sa kanilang proteksyon, at para sa kanilang espiritual na paglaki. Panginoon, marami po sa aming mga pamilya ay hindi pa nakakakilala sa iyo. Marami po sa kanila ay lumalayo pa sa iyo. At marami po sa kanila ay namumuhay pa sa mga kadiliman ng kasalanan. Aming Diyos, kami ay humihingi ng iyong paggawa sa kanilang mga buhay, na ikaw mismo ay magtrabaho sa kanilang mga puso, na ikaw mismo ay magbukas ng kanilang mga mata upang makita ang katotohanan, at na ikaw mismo ay mag-udyok sa kanila na bumalik sa iyo at magsisi ng kanilang mga kasalanan. Nanalangin din po kami, Panginoon, para sa mga pamilyang nasasagasaan ng away, ng hindi pagkakaunawaan at ng hiwalayan. Maraming tahanan po ngayon ay wasak na. Maraming mag-asawa ang nagkakagalit at maraming magulang at anak ang hindi na nag-uusap. Panginoon, ikaw po ay Diyos ng pagpapagaling. Ikaw po ay Diyos ng pagkakasundo. At ikaw po ay Diyos ng pagmamahal at ng kapayapaan. Kami po ay humihingi na gumawa ka ng himala sa mga pamilyang ito, na dalhin mo ang pagkakasundo kung saan may alitan, na dalhin mo ang pag-ibig kung saan may galit, at nadalhin mo ang pagpapagaling kung saan may sugat. Kami rin po ay nanalangin para sa mga solong magulang na nahihirapang mag-isa sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Bigyan mo po sila ng lakas, ng karunungan at ng lahat ng pangangailangan upang sila ay makapag-alaga ng mabuti sa kanilang mga pamilya. Panginoon, nanalangin din po kami para sa kalusugan ng bawat isa. Alam mo po, Diyos, na marami sa amin ay may mga karamdaman, may mga sakit at may mga hirap sa katawan. May mga kapatid po naming nagdurusa ng matinding sakit sa katawan. May mga may cancer, may mga may sakit sa puso, may mga may diabetes, may mga may high blood pressure, at may iba't ibang uri ng karamdaman. Aming mahal na Panginoon, ikaw po ay Jehovah Rapha, ang Diyos na nagpapagaling.
Kami po ay naniniwala na ang kapangyarihan mo ay higit pa sa lahat ng sakit, na ang pangalan mo ay higit pa sa lahat ng karamdaman, at na ang pag-ibig mo ay sapat na upang dalhin ang kumpletong pagpapagaling sa aming mga katawan. Kaya ngayong umaga, aming Diyos, kami ay nananalangin para sa himala ng pagpapagaling, na hipuin mo po ang bawat may sakit, na gawing buo ang bawat may kapansanan, at na ibalik mo ang kalusugan sa lahat ng nangangailangan nito. Nanalangin din po kami, Panginoon, para sa mga taong naghihirap sa aspeto ng mental health. Marami po ngayong panahon ang dumaranas ng depresyon, ng anxiety, ng takot, ng stress, at ng iba't ibang uri ng mental at emosyonal na problema. Panginoon, Ikaw po ay nakakaunawa, Ikaw po ay nakakadama ng aming mga pinagdadaanan, at Ikaw po ay may solusyon sa lahat ng aming mga problema. Kami po ay nanalangin na dalhin mo ang iyong kapayapaan sa mga pusong nababalisa, na dalhin mo ang iyong pag-asa sa mga isipang nalulumbay, at nadalhin mo ang iyong kagalakan sa mga kaluluwaang nalulungkot. Gaya ng sabi sa Filipos 4:6-7, huwag kayong mga balisa tungkol sa anumang bagay. Sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat, ay iharap ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan. At ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pag-unawa ay magbabantay sa inyong mga puso at inyong mga isipan kay Kristo Jesus. Panginoon, ipagkaloob mo po sa amin ang kapayapaang ito, ang kapayapaang hindi nauunawaan ng mundo, ang kapayapaang nananatili kahit sa gitna ng mga pagsubok at problema. Aming Panginoon, nanalangin din po kami para sa mga taong kailangang makalaya mula sa iba't ibang uri ng pagkakasaklot. May mga kapatid po naming alipin ng bisyo, ng alak, ng droga, ng pornografya, ng sugal, at ng iba't ibang kasalanan na paulit-ulit nilang ginagawa kahit alam nilang mali. Panginoon, Ikaw po ay Diyos ng kalayaan, Ikaw po ay tumutupad ng mga bihag, at Ikaw po ay nagbibigay ng bagong buhay sa mga nawala sa daan. Sa Juan 8:36, sinabi ni Jesus, kaya kung kayo ay palayain ng anak, tunay na malaya kayo. Aming Diyos, kami po ay humihingi ng kalayaang ito para sa lahat ng mga naaalipin ng kasalanan, na Ikaw mismo ay magtrabaho sa kanilang mga buhay. Nasirain mo ang lahat ng mga tanikala na nagbubuklod sa kanila, at nabigyan mo sila ng tunay na kalayaang matatagpuan lamang sa pamamagitan ni Hesukristo. Panginoon, nanalangin din po kami para sa mga tao sa aming paligid na nahihirapan sa iba't ibang aspeto ng buhay. Alam mo po ang bawat sitwasyon, alam mo po ang bawat problema, at alam mo po ang bawat pangangailangan. May mga tao po na nawalan ng trabaho at hindi alam kung saan kukuha ng pera para sa pang-araw-araw na pangangailangan. May mga tao po na nasasagasaan ng matinding utang at hindi na alam kung paano babayaran. May mga tao po na pinaghahabol ng may sakit na kamag-anak at kailangan ng malaking pera para sa gamutan. May mga tao po na nag-aaway sa mga kaso sa korte at nangangailangan ng hustisya. May mga tao po na biktima ng pang-aabuso, ng karahasan at ng iba't ibang uri ng kasamaan. Panginoon, sa lahat ng mga sitwasyong ito, kami po ay umaasa sa iyo. Kami po ay tumitingin sa iyo. At kami po ay naniniwala na Ikaw ay may solusyon sa lahat ng ito. Gumawa ka po ng paraan kung saan tila walang paraan, magbukas ka po ng pinto kung saan tila lahat ay sarado na, at magdala ka po ng liwanag kung saan may kadiliman. Aming Panginoon, nanalangin din po kami para sa aming bansa. Alam mo po, Diyos, ang sitwasyon ng aming bansa ngayon, ang kahirapan, ang katiwalian, ang karahasan, ang kawalan ng hustisya, at ang lahat ng mga problema na kinakaharap ng aming bayan. Kami po ay nanalangin para sa aming mga pinuno, para sa aming Pangulo, para sa mga senador at kongresista, para sa mga gobernador at mayor, at para sa lahat ng nasa posisyon ng autoridad.
Panginoon, bigyan mo po sila ng karunungan upang gumawa ng mga desisyon na makakabuti sa bayan. Bigyan mo po sila ng integridad upang hindi sila madala ng katiwalian. At bigyan mo po sila ng puso ng paglilingkod upang tunay nilang mahalin at alalayan ang taumbayan. Sa 1 Timoteo 2:1-2, sinasabi, "Kaya isinasabi ko sa inyo, una sa lahat, na ipanalangin ninyo para sa lahat ng tao ang mga kahilingan, panalangin, pagsusumamo at pasasalamat para sa mga hari at sa lahat ng nasa autoridad, upang mamuhay tayo ng mapayapa at tahimik na buhay sa buong kabanalan at kadalisayan." Panginoon, sinusunod po namin ang tagubilin na ito at ipinanalangin po namin ang aming mga pinuno, na sana po ay gabayan mo sila at gawin silang mga instrumento ng iyong kalooban. Nanalangin din po kami, Panginoon, para sa iglesia, sa aming mga pastor at leader, sa mga ministro at manggagawa, at sa lahat ng mga miyembro ng iyong katawan. Panginoon, nawa po ay panatilihin mo kaming nagkakaisa, nawa po ay panatilihin mo kaming matapat sa iyong salita, at nawa po ay panatilihin mo kaming masigasig sa paglilingkod at pagsakripisyo para sa iyong kaharian. Tulungan mo po ang mga pastor na mangaral ng katotohanan na walang takot. Tulungan mo po ang mga lider na mamuno na may integridad at kabanalan, at tulungan mo po ang mga miyembro na maging mga tunay na alagad ni Kristo na namumuhay ayon sa iyong mga tuntunin at prinsipyo. Panginoon, nanalangin din po kami para sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo, para sa mga taong hindi pa tumatanggap kay Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Marami pong tao sa mundong ito na naliligaw, na walang pag-asa at napatungo sa walang hanggang kapahamakan dahil hindi pa nila alam ang katotohanan tungkol sa iyo. Aming Diyos, gumawa ka po ng paraan upang marating sila. Gamitin mo po kami bilang iyong mga instrumento upang ibahagi sa kanila ang magandang balita ng kaligtasan. At buksan mo po ang kanilang mga puso at isipan upang tanggapin nila ang mensahe ng krus. Sa Juan 14:12, sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Panginoon, nawa po ay maraming tao ang makarating sa kaalaman ng katotohanan ito at makapasok sa walang hanggang buhay sa pamamagitan ni Hesukristo. Aming Panginoon, nanalangin din po kami para sa mga nag-aalaga at nanunood ngayong umaga, para sa aming komunidad sa channel na ito, para sa bawat tao na naging bahagi ng panalangin ito. Panginoon, alam mo po ang bawat isa sa kanila, alam mo po ang kanilang mga pangalan, alam mo po ang kanilang mga puso, at alam mo po ang kanilang mga pangangailangan. Kami po ay nanalangin na pagpalain mo sila ng husto, na dalhin mo ang sagot sa kanilang mga panalangin, na dalhin mo ang solusyon sa kanilang mga problema, at nadalhin mo ang himala na kanilang hinihintay. Nawa po ay mas lumakas pa ang kanilang pananampalataya, mas lalim pa ang kanilang relasyon sa iyo, at mas masigasig pa ang kanilang paglilingkod sa iyong kaharian. Ngayon, aming Panginoon, nais po namin na magsalita tungkol sa mas praktikal na aspeto ng aming buhay, at iyon ay ang tungkol sa aming pangangailangan at sa aming trabaho. Aming Diyos, alam mo po na kami ay namumuhay sa mundong ito at mayroon kaming mga pangangailangan, mayroon kaming mga gastusin, at mayroon kaming mga responsibilidad na kailangang tuparin. Kami ay nangangailangan ng pagkain sa araw-araw. Kami ay nangangailangan ng tirahan, kami ay nangangailangan ng damit, kami ay nangangailangan ng pera para sa edukasyon ng aming mga anak, at kami ay nangangailangan ng iba't ibang bagay upang mabuhay ng maayos. Ngunit aming Panginoon, kami ay nakakaalam na Ikaw ay aming tagapagbigay, na Ikaw ay aming Jehovah Jireh, at na Ikaw ay hindi kailanman nagkulang sa pagbibigay sa mga taong umaasa at nagtitiwala sa iyo. Sa Mateo 6:31-33, sinabi ni Jesus, "Kaya huwag kayong mangamba at magsabi, ano ang aming kakainin,
o ano ang aming iinumin, o ano ang aming isusuot, sapagkat ang mga bagay na ito ay hinahanap ng mga gentil, ngunit alam ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idadagdag sa inyo. Panginoon, narito po ang pangako mo na kapag kami ay naghanap muna ng iyong kaharian, kapag kami ay naging tapat sa iyo, at kapag kami ay nanindigan sa iyong mga prinsipyo, ikaw mismo ay magbibigay ng lahat ng aming mga pangangailangan. Kaya ngayong umaga, Panginoon, kami ay nag-aayos ng aming mga prioridad. Kami ay inilalagay ka sa unang pwesto sa aming buhay, at kami ay nagtitiwala na ikaw ay tutupad sa iyong pangako. Panginoon, para sa mga walang trabaho, para sa mga naghihintay ng trabaho, at para sa mga nag-a-apply ng trabaho, kami po ay nanalangin na ikaw ang magbukas ng pintuan ng pagkakataon. Alam mo po, Diyos, kung gaano kahirap ngayong panahon na makahanap ng trabaho, kung gaano karaming aplikante sa bawat job opening, at kung gaano kahigpit ng mga requirements. Ngunit aming Panginoon, naniniwala po kami na ang iyong paggawa ay hindi limitado ng mga sitwasyon, na ang iyong plano ay hindi nakakulong sa mga circumstance, at na ang iyong biyaya ay hindi napipigilan ng mga hadlang. Kaya kami po ay nanalangin na ikaw mismo ang gumawa ng paraan, na ikaw mismo ang magbukas ng tamang pintuan, at na ikaw mismo ang magdala ng tamang trabaho sa tamang panahon. Nawa po ay hindi lamang trabaho ang ibigay mo, kundi trabahong swak sa kanilang kakayahan, trabahong may magandang sahod, trabahong may mabuting kapaligiran, at trabahong nagbibigay ng kasiyahan at fulfillment. Para naman po sa mga may trabaho na, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Ngunit nanalangin din po kami na bigyan mo sila ng lakas araw-araw, na gampanan ang kanilang mga tungkulin. May mga trabaho pong napakahirap, may mga trabaho pong nakakapagod, at may mga trabaho pong nakakastress. Panginoon, bigyan mo po sila ng pisikal na lakas, mental na kakayahan, at emosyonal na stability upang gawin ng mabuti ang kanilang mga trabaho. Protektahan mo po sila sa mga aksidente, sa mga kapahamakan, at sa lahat ng uri ng panganib sa kanilang trabaho. Bigyan mo rin po sila ng magandang relasyon sa kanilang mga kasama sa trabaho, sa kanilang mga boss, at sa lahat ng kanilang nakakasalamuha sa opisina o workplace. Panginoon, para naman sa mga may negosyo, sa mga entrepreneur, at sa mga may sariling hanap buhay, kami po ay nanalangin na pagpalain mo ang kanilang mga negosyo. Dalhin mo po ang mga customer, dalhin mo po ang mga oportunidad, at dalhin mo po ang mga tamang connection na makakatulong sa paglaki at pag-unlad ng kanilang mga negosyo. Bigyan mo po sila ng karunungan sa pagnenegosyo, ng diskarte sa pag-handle ng pera, at ng tapang na mag-take ng mga calculated risks. Protektahan mo rin po ang kanilang mga negosyo mula sa mga taong gustong mandaya, mula sa mga kompetensya na gumagamit ng hindi patas na paraan, at mula sa lahat ng uri ng panganib at kapahamakan. Panginoon, nanalangin din po kami para sa karunungan sa pananalapi. Marami po sa amin ay nahihirapan sa pag-manage ng pera. Marami po sa amin ay laging kulang ang kita, at marami po sa amin ay patuloy na nasa utang. Aming Diyos, turuan mo po kami kung paano mag-budget ng maayos, kung paano magtipid ng tama, at kung paano mamuhunan ng matalino. Tulungan mo po kaming maging mabuting katiwala ng lahat ng biyayang aming natatanggap, na hindi kami maging sakim, hindi kami maging matakaw, at hindi kami maging sobrang materialistic. Sa Kawikaan 3:9-10, sinasabi, igalang mo ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong kayamanan at sa pamamagitan ng mga unang bunga ng lahat ng iyong ani. Kaya ang iyong mga kamalig ay mapupuno ng kasaganaan, at ang iyong mga pisaan ay aapaw ng bagong alak.
Panginoon, turuan mo po kami na magbigay ng maagap at masaganang sa iyong gawain na magtipag ng regular at na maging blessing sa iba sa pamamagitan ng aming mga resources. Ngayon, aming mahal na Panginoon, nais po namin na gumawa ng mga deklarasyon para sa araw na ito batay sa iyong mga pangako sa salita. Kami ay naniniwala na ang iyong salita ay totoo, na ang iyong salita ay maaasahan at na ang iyong salita ay may kapangyarihan na gawing totoo ang lahat ng mga pangakong nakapaloob dito. Kaya ngayong umaga, sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, kami ay nagsisimula ng magdeklara ng mga katotohanan ng Diyos sa aming mga buhay. Dinadeklara po namin ngayong umaga na ito ay araw ng Panginoon. At dahil ito ay araw ng Panginoon, ito ay magiging magandang araw. Ito ay magiging produktibong araw. Ito ay magiging masayang araw. At ito ay magiging araw ng mga breakthrough at mga biyaya. Sa awit 118:24, sinasabi, ito ay ang araw na ginawa ng Panginoon, magsaya tayo at magalak dito. Kaya kami po ay nagsasaya ngayong umaga dahil alam naming ito ay araw na ginawa mo. At dahil gawa mo ito ay magiging perpekto at maganda. Dinadeklara po namin na ngayong araw, kami ay protektado ng Diyos. Walang masama ang mangyayari sa amin, walang kapahamakan ang darating sa amin, at walang aksidente o disgrasya ang sasaktan sa amin. Sa awit 91:11-12, sinasabi, sapagkat siya ay mag-uutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga daan. Dadalhin ka nila sa kanilang mga kamay upang hindi mo mabunggo ang iyong paa sa bato. Panginoon, naniniwala po kami na iyong mga anghel ay nakapaligid sa amin ngayong araw, na sila ay nag-iingat sa amin at na sila ay gumagawa upang siguruhin kami ay ligtas sa lahat ng panganib. Dinadeklara po namin na ngayong araw ay araw ng pagpapala. Lahat ng aming ginagawa ay magtatagumpay, lahat ng aming pinaplano ay matutupad, at lahat ng aming hinihiling ay maririnig ng Diyos. Sa Deuteronomio 28:6, sinasabi, magiging pinagpala ka sa iyong pagpasok at magiging pinagpala ka sa iyong paglabas. Ibig sabihin, sa lahat ng aming ginagawa, mula sa paggising hanggang sa paghiga sa gabi, kami ay pagpapalain ng Diyos, kami ay sasamahan ng Diyos at kami ay tutuluyan ng Diyos. Dinadeklara po namin na ngayong araw ay araw ng karunungan. Lahat ng desisyon na aming gagawin ay tama, lahat ng salitang aming sasabihin ay karapat-dapat, at lahat ng hakbang na aming gagawin ay nasa kalooban ng Diyos. Sa Santiago 2:5 sinasabi, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang ng karunungan, hilingin niya sa Diyos, na nagbibigay sa lahat ng sagana at walang panunumbat at ibibigay sa Kanya. Panginoon, hinihiling po namin ang karunungan na ito ngayong araw, na sa bawat sitwasyon na aming haharapin, kami ay may alam kung ano ang dapat gawin, kung ano ang dapat sabihin, at kung paano dapat kumilos. Dinadeklara po namin na ngayong araw ay araw ng kapayapaan. Kahit ano pang mangyari, kami ay hindi mabibigla, kami ay hindi matatakot, at kami ay hindi mawawalan ng tiwala sa Diyos. Sa Juan 4:27, sinabi ni Jesus, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng pagbibigay ng sanlibutan ang aking pagbibigay sa inyo. Huwag mabalisa ang inyong puso at huwag matakot. Panginoon, tinatanggap po namin ang kapayapaang ito. Ang kapayapaang hindi nawawala kahit may problema. Ang kapayapaang nagmumula sa katiyakan na ikaw ay kasama namin. Dinadeklara po namin na ngayong araw ay araw ng tagumpay. Lalampasan namin ang lahat ng hadlang, matatalo namin ang lahat ng kalaban, at maaabot namin ang lahat ng aming mga layunin. Sa 1 Corinto 5:27 sinasabi, ngunit salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Panginoon, naniniwala po kami na ang tagumpay na ito
ay hindi dahil sa aming sariling lakas, kundi dahil sa iyong kapangyarihan na gumagana sa amin. Dinadeklara po namin na ngayong araw ay araw ng kalusugan at lakas. Ang aming mga katawan ay malusog, ang aming mga isipan ay malinaw, at ang aming mga kaluluwa ay masigla. Sa Teuton Juan 2:2 sinasabi, "Minamahal, ipinanalangin ko na ikaw ay guminhawa sa lahat ng bagay at maging malusog, gaya ng iyong kaluluwa ay gumaganda." Panginoon, ipinanalangin po namin ito para sa amin at para sa lahat ng aming mga mahal sa buhay, na kami ay maging malusog, maging malakas, at maging aktibo sa aming mga gawain. Dinadeklara po namin na ngayong araw ay araw ng kasaganaan. Hindi kami magkulang sa anumang bagay, hindi kami mag-aalala tungkol sa pera, at hindi kami mangangailangan ng tulong mula sa iba dahil ang Diyos mismo ay aming tagapagbigay. Sa Filipos Kanto 19 sinasabi, "At ang aking Diyos ay tutustusin ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus." Panginoon, naniniwala po kami sa pangakong ito at tinatanggap po namin ang kasaganaan na aming kailangan ngayong araw. Dinadeklara po namin na kami ay mga anak ng Diyos, na kami ay mga tunay na tagapagmana ng kaharian ng langit, at na kami ay mga pinili at pinagpala ng Diyos. Sa Psalms 1:3 sinasabi, "Tingnan ninyo kung gaano kadakila ang pagmamahal na ipinakita sa atin ng Ama, na tayo ay tinatawag na mga anak ng Diyos, at tayo ay ganun nga." Panginoon, salamat po dahil hindi kami simpleng mga nilalang lamang, kundi kami ay iyong mga anak na mahal mo, na inaalagaan mo, at na pinagpaplano mo ng magandang kinabukasan. Dinadeklara po namin na ang lahat ng plano ng kaaway laban sa amin ay bubuhulay ngayong araw. Ang lahat ng bitag na inilatag para sa amin ay masisira. Ang lahat ng atake na binabalak laban sa amin ay mabibigo. At ang lahat ng pangamba ng dyablo ay magbabalik sa kanya. Sa Isaiah 24:17 sinasabi, "Walang sandata na nakalaan laban sa iyo ang magtatagumpay, at bawat dila na bumangon laban sa iyo sa paghatol ay iyong hahatulan." Panginoon, naniniwala po kami sa proteksyong ito at tinatanggap po namin ang katiyakang walang masama ang makakagawa ng tunay na pinsala sa amin, dahil kami ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga. Ngayon, aming Panginoon, habang kami ay paparating na sa pagtatapos ng aming panalangin, nais po namin na magpasalamat sa iyo ng higit pa. Salamat po sa lahat ng mga biyayang aming natanggap simula pa noong nakaraan hanggang ngayon. Salamat po sa lahat ng mga pagsubok na aming nalagpasan dahil sa iyong tulong. Salamat po sa lahat ng mga himala na aming naranasan at nasaksihan. Salamat po sa iyong walang sawang pag-ibig, sa iyong walang hanggang pasensya, at sa iyong walang kapantay na kabutihan. Kami po ay hindi karapat-dapat, ngunit dahil sa iyong biyaya, kami ay tinawag, pinili at pinagpala. Salamat po Panginoon, salamat po sa lahat ng bagay. Ngayong umaga, aming Panginoon, kami po ay nagko-consecrate, kami po ay naglalaan, at kami po ay nagsusurrender ng aming buong araw na ito sa iyo. Ang bawat oras na aming gagamitin, ang bawat minuto na aming ilalaan, at ang bawat segundo na aming mamumuhay ay para sa iyong kaluwalhatian. Gamitin mo po kami bilang iyong mga instrumento. Gawin mo po kaming mga daluyan ng iyong pag-ibig at gawing totoo sa aming buhay ang iyong mga plano at layunin. Kung may mga taong dapat naming kausapin ngayong araw, ipadala mo po sila sa aming daan. Kung may mga lugar na dapat naming puntahan, gabayan mo po kami doon. Kung may mga gawain na dapat naming gawin, ipakita mo po sa amin kung ano ang mga iyon. Aming Panginoon, hinihiling po namin na ang iyong presensya ay manatili sa amin sa buong araw na ito. Huwag mo po kaming pabayaan kahit saglit, huwag mo po kaming iwanan kahit sandali, at huwag mo po kaming pakawalan ng iyong mga kamay. Nawa po ay habang kami ay papasok sa aming mga trabaho, habang kami ay nakikipag-ugnayan sa iba,
At habang kami ay gumaganap ng aming mga tungkulin, ang iyong presensya ay nananatiling totoo at nadarama. Gusto po naming mabuhay ngayong araw na may kamalayan na ikaw ay kasama namin, na ikaw ay gumagawa sa amin, at na ikaw ay namumuno sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Nanalangin din po kami, Panginoon, na tuloy-tuloy naming maramdaman ang iyong pag-ibig sa buong araw na ito. Kapag kami ay nakaramdam ng takot, ipaalala mo sa amin na ikaw ay nasa aming piling. Kapag kami ay nakaramdam ng lungkot, ipaalala mo sa amin na ikaw ay aming kaligayahan. Kapag kami ay nakaramdam ng pagod, ipaalala mo sa amin na ikaw ay aming lakas. At kapag kami ay nakaramdam ng pag-aalinlangan, ipaalala mo sa amin na ikaw ay aming katiyakan at seguridad. Aming Panginoon, ngayong kami ay papaalis na mula sa lugar ng panalangin na ito at babalik sa aming mga regular na gawain. Nanalangin po kami na dalhin namin ang espiritu ng panalangin sa buong araw. Nawa po ay kami ay manatiling konektado sa iyo sa pamamagitan ng patuloy na pakikipag-usap, patuloy na pasasalamat at patuloy na pagkilala sa iyong presensya. Huwag mo po sanang hayaan na kami ay maging sobrang abala hanggang sa makalimutan ka namin. Huwag mo po sanang payagan na ang mga alalahanin ng buhay ay makatabing sa amin mula sa iyo. At huwag mo po sanang pahintulutan na ang mga distraksyon ng mundo ay makasira sa aming focus sa iyo. Sa wakas, aming Panginoon, nanalangin po kami na pagpalain mo ang bawat isa sa aming nakikinig ngayong umaga. Pagpalain po mo ang kanilang mga tahanan, pagpalain po mo ang kanilang mga pamilya, pagpalain po mo ang kanilang mga trabaho, at pagpalain po mo ang bawat aspeto ng kanilang buhay. Dalhin mo po sa kanila ang mga sagot na kanilang hinihintay. Dalhin mo po sa kanila ang mga himala na kanilang kinakailangan. At dalhin mo po sa kanila ang pag-asa na kanilang hinahanap. Nawa po ay ngayong araw na ito ay maging simula ng mga bagong bendisyon, mga bagong breakthrough at mga bagong kabanata ng tagumpay sa kanilang buhay. Lahat ng ito, aming Panginoon, ay aming hinihiling, aming ipinanalangin at aming sinasabi sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Siya na nagbigay ng kanyang buhay para sa atin, siya na namatay sa krus para sa ating mga kasalanan, at siya na nabuhay na mag-uli upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa kanyang makapangyarihang pangalan, sa pangalang higit sa lahat ng pangalan, sa pangalang nagdudulot ng pagpapagaling, kaligtasan at kalayaan, aming ipinanalangin ang lahat ng ito. Amen at amen. Ngayon mga kapatid, bago tayo magtapos, gusto ko kayong hilingin na mag-iwan ng komento sa ibaba. Sabihin ninyo sa akin kung ano ang inyong naramdaman habang tayo ay nananalangin, kung ano ang inyong natanggap mula sa Diyos ngayong umaga, at kung paano kayo nabago ng panalangin ito. Ang inyong mga testimony ay napakahalaga hindi lamang para sa akin, kundi para rin sa iba na makakabasa nito at mabibigyan ng inspirasyon at pag-asa. Huwag kayong mahiya na magbahagi ng inyong karanasan, sapagkat sa pamamagitan ng inyong mga kwento, maraming tao ang makakakilala ng kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang walang hanggang pag-ibig. Kung kayo ay baguhan pa lamang dito sa aming channel, hinihikayat ko kayong mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang kayo ay hindi makakaligtaan ng aming mga bagong panalangin at mensahe. Bawat araw, kami ay nag-u-upload ng mga inspirational at encouraging content na makakatulong sa inyong espiritual na paglalakbay. Nais naming maging parte ng inyong buhay. Nais naming maging kasama ninyo sa inyong paglalakad sa pananampalataya, at nais naming maging instrumento ng Diyos upang kayo ay mas lumapit pa sa Kanya. Huwag rin kayong makalimutang i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kamag-anak, at sa lahat ng taong sa tingin ninyo ay makikinabang sa panalangin ito.
Maraming tao ngayon ang nangangailangan ng encouragement. Maraming tao ang nangangailangan ng pag-asa. At maraming tao ang nangangailangan ng paalala na ang Diyos ay totoo at nandoon para sa kanila. Sa pamamagitan ng simpleng act ng pag-share, maaari kayong maging instrumento upang maaabot ng mensaheng ito ang mas maraming tao at mas maraming buhay ang mababago. Salamat sa inyong lahat sa inyong oras ngayong umaga. Salamat sa inyong pakikinig, salamat sa inyong pakikibahagi sa panalangin. At salamat sa inyong patuloy na suporta sa aming ministry. Nawa ay pagpalain kayo ng Diyos ng husto, nawa ay protektahan niya kayo sa buong araw na ito, at nawa ay dalhin niya kayo sa mga lugar ng tagumpay, ng kasaganaan at ng kagalakan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na panalangin, manatili kayong malakas sa pananampalataya, manatili kayong masigasig sa paglilingkod, at manatili kayong konektado sa presensya ng ating makapangyarihang Diyos. Magandang umaga sa inyong lahat, at Diyos ay sumainyong lahat.